kung wala ka pang pares ng sapatos, ito yung ma-recommend ko na isa sa mga napaka-affordable. Tapos, magiging swak talaga as in para sa'yo kung newbie ka pa lang. Good day sa lahat. Ngayon ay December 19, 2 days after nung CPF na half marathon natin. Bali, ngayon na uli ako nakatakbo. Nag-recovery run dahil kahapon medyo masama yung panahon dito sa amin, umuulan-ulan. So kanina nagkaroon tayo ng recovery run at kanina naisipan na rin natin na i-initial testing yung bago nating sapatos na Kalenjin Plan Cushion na ginawa natin ng unboxing last video natin. So today is recovery day, so easy day. So una sa lahat yung sapatos na yun ay bali natanggap natin yun doon sa price natin doon sa Happy Run. So kung ano man yung magiging reviews natin yan is asahan nyo na unbiased dahil hindi naman to pinadala sa atin para i-review. Tinakbo ko siya ng recovery parang around 7 kilometers lang mula dito sa bahay namin. As in sobrang easy lang. May yata ako 7 kilometer pace, parang gano'n 6 kilometers pace na parang gano'n lang. As in sobrang easy. Dahil sa totoo lang medyo masakit pa yung right calf ko dahil sa CPF na half marathon na ginawa natin. So, yun nga. Bali, nasabi ko doon na yung size ng sapatos sa initial review is medyo mahaba. So, nung sinuot ko siya kanina, okay naman siya. Hindi ko naman siya naramdaman na parang aalog-alog yung pa ako. Okay naman yung fit niya. Kahit sa pagtiningnan ko na parang mahaba siya ng half inch sa size 8. Pero okay lang siya. Tapos yung lacing niya, napakasimple lang din. So, di ba wala siyang extra hole para dun sa runner's nut. Pero, nung tinatakbo ko siya, okay naman siya, hindi naman gumagalaw yung sakong na part, yung heel part. Bali, okay naman yung naging fit nung lacing kahit napakasimple lang ng lacing. Tapos, about naman dun sa upper, medyo thick kasi yung upper niya kasi mesh. Dahil pangkaraniwan, yun naman talaga yung mga makikita natin dun sa mga medyo budget meal na mga daily trainers. So, okay naman, malamig doon din naman siya. Pero, yung medyas ko kasi medyo manipis, hindi kasi talaga ako nagme-medyas ng makapal. So, okay naman, hindi naman siya sobrang init. O, yun. Tapos, doon naman masasabi ko sa sapatos mismo, doon sa pakiramdam. Actually, siya, para bang, pag sinuot mo siya, parang natural lang yung pakiramdam mo. Dahil alam niyo naman, ako medyo marami din ako sapatos, may mga carbon plated. So, alam ko na yung pakiramdam nung parang awkward na pakiramdam. Tapos ito yung Kalenjin na to, sobrang natural lang yung feeling niya na pag sinuot mo siya, hindi siya malambot hindi siya malambot, pero alam mo yung natural feel lang na parang okay, natatakbo ka na, wala ka nang iisipin, hindi mo na isipin sapatos mo, parang normal lang. Tapos siguro dahil doon sa drop, kasi yung 6mm drop, medyo maliit yung pagkaka-curve ng drop noon, syempre 6mm compare doon sa mga 10 saka 8 na malaki yung pagbabaan ko mula heel papunta sa forefoot. So ito 6mm lang. So, siguro dahil doon, mas normal yung pakiramdam. Parang wala ka lang din sapatos. Which is okay. Hindi parang masyadong masakit sa arc. Parang gano'n ng paa mo. Okay lang. Okay siya. Okay yung fit niya. Okay din yung pakiramdam niya. Tapos, pag naman doon sa cushioning naman, ang masasabi ko, hindi siya malambot. Hindi rin siya matalbog. Pero sakto lang. Alam mo yung pakiramdam na, yun nga, parang normal lang talaga. Tapos, sa heel niya, so kung ikaw yung newbie talaga, actually itong sapatos na to para talaga to sa mga newbie. So, kasi dito, kung mag-heel strike ka, sinubukan kasi mag-heel strike kanina, yung cushioning sa heel is enough na mag-support doon sa paa mo. Actually, malambot yung heel part niya Hindi siya ganun, though EBA siya. Ang EBA, isa yun sa mga basic na ginagamit na sa mga sapatos ng mga manufacturer. Okay naman siya, lalo doon sa heel part. Pero syempre, hindi ko naman marirecommend na mag-heel strike kayo. Pero kung dahil newbie, syempre pag mga newbie, hindi mo may iwasan na mag-heel strike. Pag medyo pagod ka na siguro, okay siya, okay yung support niya, mapoprotektahan ka din naman niya. Tapos sa pakiramdam naman, kung hindi ko sasabihin kasi hindi naman ako nag-speedrun ngayon dahil sobrang kinontrol ko lang sarili ko. Lang talaga tayo ng recovery. Tsaka medyo masakit din yung calf ko talaga. Pero feeling ko magagamit din to sa mga speed sessions, sa mga short intervals for siguro mga 5K, mga ganun lang. Which is susubukan natin sa mga susunod na panahon pag medyo naka-recover na tayo. Tapos pag-usapan naman natin yung weight ng sapatos. Actually magaan siya. Magaan yung sapatos pagsuot mo na. Hindi siya sobrang gaan. Nasahan natin dahil daily trainers to.
Pero magaan siya para dun sa tsura niya. Dahil yung rubber outsole niya is medyo minimal naman. Binawasan naman nila yung rubber outsole. Siguro dahil din doon. Tapos dahil nga mesh naman siya. So okay siya, magaan siya. Tapos isa pang napansin ko rito, yung grip niya. Dahil medyo maputik-putik nga doon, mabuhangin doon sa pinagtatakbo ko kanina. Okay din yung grip niya. Na hindi ka naman mapapahiya na mukhang madudulas ka or okay naman siya overall. Para saan magiging sulit siya doon sa presyo na niya na halos 1,150. Parang ganun lang naman yung price niya. So, mai-recommend ko siya lalo na sa mga newbie na naghahanap doon ng bagong sapatos or magsisimula ka pa lang sa running. Isa to sa mga pinakasulit para sa akin na mabibili nyo. Unlike doon sa ibang brand na sobrang na mga branded na yung performance nito kayang tapatan yung sabihin natin na entry level na sapatos ng iba-ibang ng mga sikat na brand. So itong Kalenji para sa akin okay to. Sa tingin ko magagamit ko pa rin to sa mga training ko. Siguro mga hanggang 10k mga ganun. So yun, para sa akin sulit siya nabilhin lalo na sa mga newbie. Bale yun yung maikli nating initial review dun sa Kalenji Run Cushion. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong content, sana i-subscribe nyo ako, i-like, comment, and share nyo para lalo pa lumaki yung running community natin. Maraming salamat sa inyo. God bless.